Ketchup ka ba? Naku, ketchup naman. Ang sarap mong ipahid sa hotdog ko! Di ba eskwelahan to? Eskwelahan? Oh, eskwelahan pa pala yan. Paaralan ka ba? Oh. Dahil enjoy ako, pasukan ka. Wow. O, para sa mga congressman dyan, huwag nyo hong tutularan itong napakabastos na si El Rey Villafuerte. Para mapahiyaw ho at mapakilig ang crowd, kailangan pa ho niyang maglabas ng kung ano-anong kalaswaan sa kanyang bunganga. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, okay na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community at suportahan ng ating mga ginagawa dito sa PH Update. Alam nyo na ho yung gagawin, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, para sa mga kumakandidato ngayong 2025 midterm election, huwag nyong gagayahin itong si El Rey Villafuerte. Palong-paluho siya eh. Kitang-kita ho, yung tindig pa lang ng katawan niya, kitang-kita nyo na kargado ho siya ng self-confidence. Pero bago yan mga kababayan, pag-usapan pa rin ho natin, pinipilit hong ilihis ang usapan nitong mga mainstream media na to. Pinipilit ho nilang pagtakpan itong si Marcos Jr. Ang issue ho dito, kaya kailangan ho natin paulit-ulitin to. Kasi gusto ho nilang palabasin na fake news ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At papasadaan din ho natin ng mabilisan ang pagsagot nitong si Police Colonel Hector Grijaldo dito kay Pami Zamora. Naku, linitsyon ho nitong si Police Colonel Hector Grijaldo, itong si Pami Zamora dito sa video na to. Saludo dito kay Sir Hector Grijaldo, saludo. Palakpakan ho natin, napakatapang at talagang merong paninindigan. Hindi ho kagaya ng mga congressman na mukhang pera dyan sa Twadcom na yan. Heto ho mga kababayan, unahin na ho muna natin ang mga kalaswaan at kababuyan nitong si El Rey Villafuerte. Naku, sisikat ka dito, Brad. Para sa mga taga-Kamsur dyan, i-ekis nyo na ho itong mama na to. Isa ho yan sa mga aso ni Tambaluslos. Iyan ho yung bataan niya dyan sa Kamso. Yang si El Rey Villafuerte. Heto, pakinggan nyo ho ang kanyang mga kababuyan dito sa video niya na to. Heto mga kababayan, mapapailing na lang kayo eh. Diba? Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Matindi to. Balita ko, ang mga taga-Nabwa parang chicharon. Oh, bakit? Alam nyo kung bakit? Oh. Chicharon ba kayo? Oh. Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. Yun naman pala eh. Anak na to, kung ganito na lang mga politiko natin, wag na ho tayong bumoto. Kung yan na lang humama na yan ang iboboto nyo, anak ng tokwa, wag na lang ho kayong lumabas sa bahay nyo. Wag ganon. Chicharon ba kayo? Pagka kinakain kasi kayo ang ingay nyo. Mayroong batang nakakarinig. Oo, totoo naman, maingay talaga pag kinakain yung chicharon kasi malutong eh. Kaso ihahalin tulad mo sa tao. Kinakain ba ang tao? Pambihira talaga itong si El Rey Villafuerte. Oo. O, tuloy. Balita ko, ang mga Nabwa parang basketball ring. Bakit? Dahil masarap syutan. Hindi, masarap syutan. Ang baboy mo. Kanina, ginawa mo chichar ng mga taga-Nabwa. Ngayon naman, ginawa mo basketball court. Masarap syutan. Para doon sa mga boboto dito, huwag na ho kayong mag-aksaya ng oras. Huwag na ho kayong lumabas. Huwag na. Para saan pa, di ba? Yaan ba? Yung mga Villafuerte na yan, ako ayaw ho natin makialam sa local politics eh. Pero totoo naman, yung mga Villafuerte na yan, ang tagal na ho sa politika, ano ho bang natulong yan sa sambayan ng Pilipino? Diyan na lang sa mga constituent nila, diyan sa Camarines Sur. Second District. Ano ang naitulong sa inyo yung El Rey Villafuerte na yan? Maliban niya sa puro kababuyan na lumalabas sa bunganga niya. Tuloy. Meron pa. Palong-palo ka, sir Kargadong-kargado ka ng self-confidence, Anak na to, matakin mo kaya mo sabihin yan sa napakaraming crowd, napakaraming nanunood. Di ba? Dapat yung mga ganyang klaseng birada, rated SPG yan, sir. Kayo naman. Kaya ang daming nagugurgur, ang daming nawawalang mga bata dahil sa mga ganyang klaseng kalalaswang kaisipan, di ba? Ito real talk,
Tanggalin nyo ho yung mga malalaswang content sa social media, yung kending-kending. Naku, mababawasan yan. Kasi yung mga estudyante pa lang, ang daling ma-access ng social media sa totoo lang ho mga kababayan. Sumobra ho talaga sa freedom ang mga Pilipino, pati kabataan pwedeng maka-access ng mga malalaswang content. Ako mga kababayan, bawal humawak ng cellphone. Pwede naman. Pwedeng humawak. Kaso, talagang nakatutok sa mga papanoorin lang. Hindi pwede, naku, TikTok, naku. Saka pagka wala pang 18 anyos ang bata, huwag nyo pang gawan ng social media account na kung saan kung ano-anong makikita, di ba? Ano ho yan mga kababayan? Napakasalimuot ho ngayon ang nangyayari sa ating lipunan. No? Yung ibang mga bansa, hindi ho pwede pagka wala sa tamang gulang, gagawa ka ng mga ganyang klaseng social media account. Paggawa nga ng account sa Google, dapat nasa tamang edad ka. Ngayon, kung wala ka sa tamang edad, dapat meron kang patnubay ng iyong magulang, ika nga, sa paggawa ng mga account na yan. Pero tayo, naku, isang pindot mo lang sa internet, para kang malaya ho. Kaya tapos sasabayin nyo pa ng mga ganitong klaseng politiko. Wala na. Malalason ng kaisipan ng ating mga kababayan. Hindi man lugar na maiisip nila ang mga pinagsasabi na yan itong si El Rey Villafuerte. Maku-curious Ano kaya yung tinutukoy nitong si El Rey na maingay pagka kinakain? Di ba? Mambira, oo. Tuloy. Baril ka ba? No, baril naman ngayon. Pahiram kahit isang putok lang. Yan. No, pahiram kahit isang putok lang. Baboy mo siya. Okay na sumayaw mga politiko Okay nang magpabibo, pero yung mga kababuyan ang ilalabas mo sa bunganga mo. Mga kababayan, iseryo Kung meron ho kayong kamag-anak sa Kamsur ibahagi niyo ho itong video na to para maging proud. Ginawa naman niya yan Di ba? Alam mo naka-video, alam mo maraming tao, pero ginawa mo pa rin. Ibig sabihin, proud ka dyan. Oy, El Rey Villafuerte, proud ka dyan. Yan mga aso ni Tambaluslos. Ganyan ho ang utak ng mga yan. Di ba eskwelahan to? Eskwelahan? Eskwelahan pa pala yan. Paaralan ka ba? Dahil enjoy ako, pasukan ka. Wow! Ang galing! Ang galing ni El Rey Villafuerte. Pasukan ka. Ang dating ho niya, parang alanganin pa. Hindi, first time ako wala pa ako nakitang straight na ganyang kumasta sa harap ng camera. No? Wala pa, ikaw pa lang, El Rey Villafuerte. Eskwelahan na nga, binaboy mo pa, anak ng toko. Gusto pa nyo? Gusto pa nyo? Palong-palo Lamesa ka ba? Bakit? Ang sarap mong patungan! Wow! Palakpakan! Yan ang mga klaseng politikong meron tayo sa Pilipinas. Yan! Lamesa ka ba? Kasi napakasarap mong patungan, anak ng tokwa. Para sa mga kabataan, rated SPG to Ibigay nyo na sa magulang nyo yung telepono, cellphone, o kung ilipat nyo na. Kasi itong si El Rey Villafuerte, ang bulok ng bunga nga Di ba? Ganyan ho yung mga bataan ni Tambaluslos, ika nga. Tuloy! Meron pa yan. Meron ka pa. Ketchup ka ba? Naku, ketchup naman. Ang sarap mong ipahid sa hotdog ko! kahit ayaw nating magmura, mapapamura Anak na tawa. El Rey, anong ginagawa mo? Anong trip na yan? Anong trip yan? Kaya kayo napagkakamalang mga bangag sa harap ng crowd, sasabi mo, ketchup ka ba? Kasi asara mo yung anak ng tawa. Sir, mag-unos diliw kayo. Marami nakakarinig sa inyo. Para sa mga taga-Kamsur, proud ho ba kayo sa congressman nyo? Tatakbo ba to o yung anak niya? Woo! Tignan nga natin kung magagaling ang mga taga-Nabwa. Galingan mo! Hotdog ka ba? Bakit? Ang sarap mong kainin! Content yan, Paalam na, El Rey Villafuerte.
Nakakaano ho kayo, nakakasulasok ho kayo ng dugo. Nakakagigil ho kayo. Kayo yung mga politikong ang sarap anuhin eh, no? Ang sarap babyhin. Paluin. Kakagigil eh, no? Ay, naku, kawawa ang mga Pilipino. Tapos niyan, doon sa lugar nila, bilib na bilib sila. Para sa mga taga-Kamsur, 2nd District, nung naging congressman yan, ano nagawa niyan sa distrito nyo? Partida, naging congressman pa yan, panahon ni Tatay Digong, ha? Kaya kahit pa paano, dapat talaga nakapag-deliver yung ogag na yan. Ito, mga kababayan, rekta ho tayo dito kay... Iniiba nyo kasi usapan eh. Ang pinag-uusapan dito yung Bicam report. Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa aligasyon ni dating Pangulong Duterte na may mga blanco umano sa 2025 national budget. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Page SP 11. Sa mga dokumentong ito ng Bicameral Committee tungkol sa 2025 national budget, marami raw pagkukulang na nakita si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Meron daw 13 item na blanco kabilang ang alokasyon para sa seed buffer stocking program. Malinaw ho ha, Bicam report ang tinutukoy, DGAA ha. Malinaw. Ng Department of Agriculture. Ano naman kung blanco? Paliwanag ni Ungab. Bakit tinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective Bicam report. Para raw blankong tseke ang Bicam report na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni Numan. Isinawalat yan ni Ungab sa video mula sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama ng mambabata sina dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Digong napareact sa sinabi ni Ungab. Kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. You can all go to jail for that. Buwelta naman dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. Yan ha. Yan o, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung palabasin ng balita na yung tinutukoy ni Tatay Digong, yun din ang tinutukoy nitong si Marcos Jr. Pero sa katotohanan ho, magkaiba yung tinutukoy na lang dalawa. Parehas naman ho silang tama. Totoo yun, parehas silang tama. Pero kung paano ipresenta sa publiko nitong mga nagsasalita na to, makikita ho natin na may palsipikado yung mga naglalabas ng impormasyon. Sinabi ni Marcos Jr., he is lying. He is lying. Pero wala namang kasinungalingan sinasabi si Tatay Digong. Iba yung tinutukoy nitong bangag na to. Maliwanag ho yun, di ba? Tuloy. The President, he knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Magkaiba ang Bicameral Committee report sa mismong pinirmahan ni PBBM na 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa aktual na GAA, walang blanco. Sa buong sa kasaysayan ng Malinaw ho magkaiba yung Bicam report sa pinirmahan ni Marcos Jr. Dapat hindi ho siya nag-react dyan, hindi siya nagbida-bida, hindi siya nag-angas-angasan dyan na, he's lying. Huwag ka muna bumanat, Brad, di mo naman alam usapan puyat ka pa nga kita naman sa eyebags mo, di ba? Palong-palo nga yung mga sagot mo mali ba? Di ba? Kung di mo alam, huwag ka muna sumagot. Kausapin mo muna yung mga... malamang sa malamang, yan talagang script nyo. Papalabasin na sinungaling itong si Tatay Diggs. Papalabasin na fake news itong si Tatay Diggs. Gayong iba naman ang tinutukoy niya sa sinasabi mo. Hindi naman nga ikaw ang dapat sumagot Yang si Saldico at yang si Grace po, yang si Tambaluslos at yang si... Ang pangalan nun? Yang si Chis Escudero. Dapat talaga may makulong dyan. May makasuhan. 56, Atty. Vic huwag niyong kalimutan 53, Pastor Apollo. Ang buong Pilipinas hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Maging ang Department of Budget and Management giniit na ang pinakita sa video ni Ungab ay pawang Bicam report lang at anak ng tokwa. Di ba? Hindi naman sinasabi ni Kong Ungab na ito GAA. Hindi niya sinasabi yon. Di ba? Nakita niyo kung paano i-frame ng balita
iginiit ng DBM na ang ipinakita nitong si Ungab, BICAM report. Ano ba sinabi niya? Di ba BICAM? Di naman GAA? Anak ng tok. Ganyan ho nila pilipitin yung mga balita. Ganyan ho nila pilipitin, di ba? Ganyan ho nila baluktutin. Wala naman sinasabing GAA yung ipinakita eh. Bakit kailangan nyo pang i-emphasize na giit ng DBM ang ipinakita nitong si ganito, BICAM report? Tanga ba kayo? Alam naman namin yun eh. Hindi ang GAA. Sa ilalim ng 1987 Constitution, Yun, lalatagan pa tayo ng 1987 Constitution nito. Naknanto ko, oo. Wala na, linatagan na tayo ng Constitution eh. Di ba? Pero pinagbuhol-buhol na ho nila eh. Nakita nyo, kung hindi ho kayo mausisa sa detalye, ang bilis manloko nitong mga mainstream media na to, sa totoo lang. Iginiit ng DBM, Department of Budget and Management, na ang ipinakita ni Congressman Ungab BICAM. Totoo naman yun. BICAM report naman talaga. Wala naman nagsasabing GAA yun. Bangag lang talaga presidente, bumabanat siya na puyat pa siya nung ilinabas yung balita na yan. General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Naunang tinawag na fake news ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Labo. Wala naman kaming sinasabi dito na yung BICAM, yun ang sinusumite. Ang tanong lang dito, bakit pinirmahan ng mga congressman at senador na merong blanco yung BICAM report na yan? Ano ba? Hindi ko na talaga. Oy, by the way, birthday pala ni Maraming salamat, my dear colleague. Birthday ba ni Senator Bato ngayon? Happy birthday, Sen Bato. Wala na talaga. GG na ako dito. Wala na, tapos na. Minang paratang ni Digong. Malisyoso raw ito at maituturing na kriminal. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, legal na opinion lamang ang sinabi ni Digong. Sakaling totoo raw ang akusasyon ni Ungab na may irregularidad nga sa 2025 national budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Anak ng tawa. Bandang huli, napasama pa, gusto pang palabasin na masama itong si Tatay Digong. Wala naman kaming kini-question, wala naman kaming sinasabi na pinirmahan ni Marcos Jr. yung GAB, yung GAA, na kulang-kulang. Wala akong kami sinasabing gano'n. Ang sinasabi lang namin, hindi nga kasama si Marcos Jr. at yan si Bersamin dito sa usapan na to, singit kayo na singit. Tinatanong namin yung mga congressman at senador, bakit nyo pipirmahan ang BICAM report ng kulang-kulang? Yun nga ang dahilan kung bakit yung ibang mga senador hindi pinirmahan yan eh. Pero pinagpilitan pa rin. Ang nakakapagtaka dito, bakit pagdating kay Marcos Jr., may laman na yung mga blanco? Sinong naglagay ng laman? Yan ang imbestigahan dapat dyan sa House of Representatives. At dito sa bahagi ng video natin na itong mga kababayan, Pami Zamora. Eto, si Pami Zamora, pakinggan natin. Yes, Your Honor. Okay, kasama mo dito sa meeting na to, Mr. Chair, si Colonel Reyna Garma. Tama po ba yun, Mr. Chair? Nandoon po si Colonel Garma, Your Honor. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin, bakit sa Davao ang naging meeting? Bakit sa Davao ginanap ang meeting na to? I don't know, Your Honor. You don't know, but I think you know. Because ang nagpatawag ba ng meeting na ito, tama ba, ay si former President Rodrigo Roa Duterte? I don't know the circumstances that time, Your Honor, who made the arrangement of the meeting, Your Honor. So why did you attend a meeting that you didn't know the circumstances of? Yes, Your Honor, I was having my schooling. No, I'm asking you, bakit ka mag-a-attend ng isang meeting na hindi mo naman alam sino ang nagpa-meeting at kung ano ang pakay ng meeting? Your Honor, allow me to give my premise on the circumstances. All right. It happens while we were on our schooling at Mintal, Davao City. And during the time, Colonel Garma
and some other of my classmates, Colonel Belela, and all other Class 97, were undergoing a officer's senior executive course that time. And there was some talks among the officers that there will be a gathering on that place. So that's the only thing that we know that time. All right. And so I'd like to ask, in this meeting, was the former president present? I have seen the president that time, Your Honor. I have seen the president at that time. And June 28, 2016, that would be 2 days bago siya manumpa para maging presidente natin. And that would be 3 days before he would assume office. Tama po ba yon? I could not recall, Your Honor, the... Mr. Chair, ano ulit yung natatandaan ko yung campaign slogan dati ni PRRD? It was very, alam nating lahat yon. Ang campaign slogan niya ay change is coming. Colonel Grijaldo, ano ba yung sinasabing change ni former President Rodrigo Roa Duterte? Di ba yung change na yon ay to reduce the crime rate, to reduce criminal activity in the country. Am I correct? I don't know the political agenda at the time of the election, Your Honor. And in fact, on his very, very last political rally before he won the presidency, there is a very famous quote na, in fact, kumalat siya hanggang sa international. Hindi po mumuliti ka yan. Hindi pag-iba kay Tatay Digong yung ginagawa ng mga taga-quad. National news outlets. Hindi po totoo yan. Yung... Hindi nila sinisiraan si Tatay Digong. Yan si Pami Zamora. Busog lang yan pero hindi sinisiraan si Tatay. Sa BBC, nandun nakasulat, sinabi ni former PRRD, forget the laws on human rights. If I make it to the presidential palace, I will do what I did as mayor. You drug pushers, hold up men and do nothings. You better go out because I'd kill you, he said at his final campaign rally. I dump all of you into Manila Bay and fatten all the fish there. Narinig mo po ba to, Colonel Grijaldo? No, Your Honor. That time I was busy on our schooling because it takes 1 year for us to finish the executive course. And as confirmed by the former president himself, ginawa niya to, kasi dun sa quote na yon na binanggit ko, sinasabi niya, I will do just what I did as mayor. And kinonfirm niya many times na ginawa niya to gamit yung tinatawag niyang Davao Death Squad. Itong grupo na to, na same group na sinasabi. Di pa ba kayo napapagod dyan sa House of Representatives? Di pa ba kayo kumbaga, hindi pa ba kayo nauumay? Ha? Dyan sa mga kabalbalan nyo na yan? Ipatawag nyo si Tatay Digong. Kasuhan nyo si Tatay Digong. Sabagay, no? Yung iba dyan talagang alam na ho nila na wala nang chance ang mga kandidatura nila. Kaya sisiraan na lang ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala magagawa, ganyan ho talaga buhay. Sabi ng isang taong nagngangalang Edgar Matubato na naging parte siya. He said that in the Senate. Tama po ba? Di ko po alam yung circumstances nung kay Matubato, Your Honor. And this is the same subject also na naging ng affidavit ng isang taong nagngangalang Arturo Las Cañas na umamin ng existence ng DDS, pati na rin sa pagiging former DDS leader niya. And this is the same DDS, Colonel Las Cañas, na tinutukoy ni PRRD sa Senate committee hearing na dinaluhan mo. Am I correct? Yes, Your Honor. And nung sinabi nga niya na I will do just what I did as mayor, ito ay, ang pinatutungkulan niya dito, yung tinatawag na Davao template. Am I correct?
I could not remember what he has stated during the Senate hearing, Your Honor. And bilang ating Pangulo, siya yung Commander-in-Chief ng Philippine National Police. Is that correct? Yes, Your Honor. And in place of the Davao Death Squad to implement what he said would be his war on drugs, ginamit niya yung PNP, which in my humble opinion is a very great alternative considering na our policemen are not only very well trained but are better equipped to further the cause, to lessen the... So ginamit niya PNP para dun sa squad ni Tatay Digo. Tatagan mo kami ng ebidensya, madam, hindi yung puro dakdak ka lang. crime rates in the country. Tama ba? I could not confirm or deny that statement, Your Honor. And bilang member ng Philippine National Police, do you confirm that during his presidency, ito yung naging focus ng kanyang term? Yung pagpapababa ng crime rate sa ating bansa? Ng criminality? It was his policy, Your Honor. And ayon sa testimony rin ni Colonel Ray Nagarma, I believe it was the September 27 hearing, this was the reason kung bakit siya nagpatawag ng hearing, ng meeting doon sa DPWH building sa Davao noong June 28, 2016. For our viewers, mababasa naman natin yung naging conversation ni Chairman Paduano at ni Colonel Ray Nagarma. Dito, inaamin niya na ang napag-usapan doon ay yung Davao template. Having said that, Mr. Chair, ikaw, Colonel Grijaldo, hindi ka sumang-ayon dito. Dahil sabi mo, in the same hearing, nung ikaw na yung tinatanong, sinabi mo na you could not confirm the statement ni Colonel Garma. Am I correct? In fact, I think we can also show the same, the conversation that occurred in that hearing. Yes, Your Honor. It was not been discussed during the time. Sinabi mo na you cannot confirm, sabi mo, I could not confirm that, Mr. Chair, na napag-usapan yon. Yes, Your Honor. Pero tama ba na inaamin mo na nandun ka sa meeting na yon, Colonel Grijaldo? It's not a meeting, Your Honor. I was It's there a just bonding? to be present together with my classmates, Your Honor. So what do we call it? It Eyeball. was a courtesy call, Your Honor, where we're Courtesy call. called together with some of the officers. Okay. But we don't know what is the topic for that meeting or a gathering, Your Honor. So having said that, it's either one of two things, Mr. Chair. Either A, kasi hindi naman pwedeng parehas kayo nagsisinungaling ni Colonel Garma. Sinabi ni Colonel Garma na yun ang napag-usapan, sinasabi mo na hindi yun ang napag-usapan or hindi mo ma-confirm na yun ang napag-usapan. So, para sa akin, it's either one of two things. Una, napag-usapan yung Davao template, pero wala ka. Nasaan si Garma? Ilabas mo si Garma, madam. Bumibira kayo ng ganyan. Hindi ba kayo nanggigigil? Tinakasan kayo ni Garma. Ang dami pang dapat na itanong sa kanya. Ang dami pang dapat na kumumpronta sa kanya. Pero anong nangyari? Ba't okay lang sa inyo na tinakasan kayo ni Garma? Ganon? Nakanantok. Doon, nung napag-usapan yon. Or pangalawa, Mr. Chair, ay nandun ka nung pinag-usapan yung Davao template, pero ayaw mo aminin. Kaya sinasabi mo na you cannot confirm this statement because you are under oath and you still are under oath and you didn't want to perjure yourself. Am I correct? No, Your Honor. That's the facts that really happened that time that I witnessed, Your Honor. So, sino sa inyo ni Colonel Garma yung nagsasabi ng totoo? Siyempre, si Colonel Grijaldo. Si Garma I will not nagtago na. confirm nor deny the statement of Colonel Garma, Your Honor.
Parang di ako nasagot. Pero Mr. Chair, inaamin mo, nakakilala mo si Colonel Garma. Yes, Your Honor. She was my classmate in the academy, and we've been assigned in the Region 11. Okay, if we take, kung tinatanggap natin yung sagot mo na hindi mo, you cannot confirm if that conversation happened, and Colonel Garma confirms that the conversation happened, bilang malapit kayo ni Colonel Garma and considering na very, very critical yung pag-implement ng Davao Template nationwide, hindi nyo man lang napag-usapan ba to ni Colonel Garma? Hindi ba yun parang contrary to human experience na hindi nyo siya napag-usapan? Hindi ba kayo parating magkasama ni Colonel Garma? We have that relationship, Your Honor. I mean, magkaklase kami. But we are professionals and we talk just the matters within the bounds of our profession as police officer, Your Honor. Pero di ba, so that was June 28, 2016. I remember in a hearing many months back, napag-usapan yung matagal nating naging topic yung tungkol kila Jimmy Fortaleza. Di ba dinalaw nyo siya ng July 2016 sa Davao Penal Colony? Tama ba yon? I remember everyone was confirming that visit. Yes, Your Honor. I confirm that we were there to visit Major Fortaleza, Your Honor. And it was only a few months after that visit na papatayin yung 3 Chinese drug lords under the actions nila Colonel Garma, ni Padilla, si Leonardo, and according to them, they were taking direct orders from no less than the former president himself. Hindi po ba ang naging simula ng Davao Template, Mr. Chair, ay yung pinag-usapan sa meeting nyo noong June 28, 2016? I'm not in privy, Your Honor, what were the discussion between Major Fortaleza and Colonel Garma that time when we visited him at Dapicol, Your Honor. All right. Mr. Chair, it seems that, you know, as evasive as our witness wants to be, I would like to manifest that apart from his history, his long-standing history with Colonel Garma, there are really several instances which would put them in the same places and events which is further evidence of their close work and personal relation. We've also confirmed, Mr. Chair, na una, si Colonel Grijaldo was indeed in attendance sa meeting sa DPWH building noong June 28, 2016. And because of his attendance in this meeting, kahit pa i-deny ni Colonel Grijaldo ito, he was indeed part of the planning of the nationwide implementation of this Davao model, or what we all know as the war on drugs. With this, Mr. Chair, I didn't want to take up all of my time. I yield to the next interpellator. Thank you, Mr. Ayun na nga mga kababayan, ang malinaw ho dito talagang wala hong mapatunayan itong TWADCOM na to, at kahit paano pa nila paikot-ikuti ng tanong, napaka-consistent nitong si Colonel Grijaldo. At sana malif na rin ang content nitong si Colonel Grijaldo dahil wala naman ho siyang ginawang masama, at sinabi lang niya kung ano yung ginawa sa kanyang pakikipag-usap nitong si Abante at nitong si Fernandez nung nakaraang taon, nung vineting ho sila, vineting ho siya, no? Nag-undergo ho siya ng vetting process dito sa dalawang walang yang congressman na to. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Malinat ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan. Number 30, itong si Attorney JB. 22 naman, itong si Senator Bato. Pasadaan natin siya. Pasadaan natin ng mga isang beses. Ayan, si Raul Lambino, 34. O, ayan, ginano ni Tatay Digong. Kayo na humbala dyan. Tapos itong siyempre, Senator Philip Salvador. 57 ho yan eh. Baka siyempre, Pastor Apollo Kibuloy, 34.
53 pa. 53 sa balota, ha? Number 56 naman ho, itong si Atty. Vic Rodriguez. Maraming salamat ho. At itong si Tatay Digong, number 2 para sa mga Davaoeños. Diyan sa Davao City. Number 2 sa balota, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalin ho natin Pilipinas. 38 kung dati.